Na yung paraan ko ng pagluluto ng ginataang alimasag. Siyempre, unahin natin ang ating luya, bawang. The usual way natin, mag-isa-gisa lang tayo para yung mga nag-aaral pong magluto dyan. Unahin lang natin ang luya, bawang at sibuyas. Pag naggagata kasi tayo, masarap po yung may luya. So, igisa natin ang luya, bawang at sibuyas. Isunod natin yung ating kalabasa. Tapos, nung bumili kasi ako ng niyog, ako na po yung nagpiga. Kaya yung pangalawang gatayan yung nilagay ko dyan. Tapos, pinakuluan ko po hanggang lumambot yung kalabasa. Nung kumulo na yung medyo lumambot na yung kalabasa, isinunod ko yung sitaw at talong. Inuna ko lang ba ng bagya yung konti yung kalabasa. Tapos, nung nailagay ko na yung sitaw at talong, hinalo ko na rin yung alimasag. Yung alimasag, napakuluan ko na yan sa tubig Tapos, ayan. Ihalo na dyan para lumasa na rin siya. Tapos, lalagyan natin yan ng unang gata. Ayan. Yung unang gata na hiniwalay ko, yan ang ilalagay natin dyan. Tapos, pakuluan lang po ng pakuluan yan. Timplahan nyo lang ng asin, saka ng pampalasa. Yun lang po ang ilalagay natin dyan kasi napakalinamnam naman ng alimasag kapag pinansasahog natin yan sa gulay. Tapos, gagataan pa natin. Oh, yummy, yummy. Nilagay ko na rin po yan ng sili. Yung siling berde, yung ginagamit natin sa paksiw. Basta yung siling berde. Yung pong, ayan, nilagyan ko ng pampalasa. Tapos, pakuluan na lang po yan. Kahit wag nyo nang takpan, pakuluan nyo na lang ng pakuluan hanggang sa lumambot po yung ating mga gulay. Halu-haluin nyo na lang po paminsan-minsan. O, napakabilis lang po magluto ng ginataang alimasag na may gulay. O, di po ba? Sigurado, only rice na naman kayo. Sira na naman ang diet pag ganito ang ulam. Yun lang, magtsatsaga kang magkutkot ng alimasag, lalo na yung alimasag na nabili ko ay medyo maliliit. O, di po ba? Napaka-easy lang magluto. Thank you for watching.